Alright, welcome back to Unang Hirit. At syempre, meron kaming cute na cute, pero of course, from the wild, na featured animal for today. I think first time yata tayo nagkaroon ng ganito sa Unang Hirit. It's an otter, a Palawan otter. Tinatawag din natin na Philippine otter. Yes, at ang Tagalog? Dungon. Ayan. Dungon. At para mas may malaman, ano yun? Binabasa niya ako. Para madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa Palawan Otter, makakasama natin si Miss Joanna Carpus. Good morning, Joanna. Good morning po. Hi, Joanna. Good Si Joanna morning is a po. zookeeper sa Zubik Safari. Yes, ma'am. Ayan. Yes, ma'am. Ma'am, ano bang klaseng hayop ang otter? From So, what family ba yan? Ang mga otter po, nabibilang po sila sa weasel family po. Kamag-anak po sila nung tinatawag po na pantot or skunk. So, Or po skunk? Yes, ma'am. Sila yung magpipinsan, ganyan. Opo, closely related po Pero to parang each mas other. mukha siyang sea lion. Parang gano'n. Oo nga, no? Diba? No? May Na slight. maliit na version ng sea lion. Hindi ba siya kamag-anak din ng mga sea lion? Hindi naman po. ma'am. Hindi. Okay. So, ano yung habitat nila talaga sa Palawan? Makikita po sila sa rivers, lakes, swamps, ma'am. Oo. Pero safe ba to na alagaan or... Actually po, they can be domesticated, ma'am. Kaya lang po kasi kailangan kumuha ng permit Yes. kung mag-aalaga po ng wild animal po. Hindi basta-basta na napulot ninyo, uwi nyo sa bahay, sa alagaan Yes. ninyo. Tama po Kasi yun, it's ma'am. bawal pag nakita na may alagang walang Yes, permit. ma'am. Opo. Ma'am, kamusta naman sila in the wild? Parang sila ba ay endangered? Sila ba ay marami pa? Actually, po sila, vulnerable na po sila, ma'am. Oo. So, ibig sabihin po nun, hindi pa naman sila mauubos, pero konti na lang, ma'am, din. Oo. Alright. So, paano pa po natin sila mapangangalagaan? So, ang gagawin po natin, iwasan po natin magtapon po ng mga basura dun sa kanilang habitat, tulad po dun sa mga ilog, Opo. sa sapa, para po hindi po sila malason, kasi dun din po nila kinukuha yung kanilang pagkain. right. At saka po, iwasan din po natin silang i-hunt, at yung iba po kasi hinahunt sila, ginagawang pet, for interest lang. Yes. And then yung iba naman po, kinakain po Kinakain sila? Opo. Anong luto? Hindi ko lang po Hindi sigurado. Hindi naman talaga Kasi hindi ko luluto. ma-imagine kung anong pwede mong gawin sa ganito. Ang liit lang niya, ang cute pa niya, di ba? Adobo? Ano ba naman? Huwag yun ang patulan niya. Ang kawawa naman. Oh, naku po. Ayun. So, Pero ano ang kinakain ng otter? yun. Kumakain po sila ng mga isda po, crabs, and then on occasion po kumakain din sila ng aquatic plants, ma'am. Sila ba ay, mammals ba itong mga to? Yes, ma'am. Mammals sila. So, isa-isa ang anak, mga ganun din ba? Actually po, nanganganak po sila mga 1 hanggang 6 sa isang buong taon po, sa madam. isang buong taon. Ayan. Sana mas marami pa silang dumami. At syempre yung binigay mong tip na para pangalagaan yung nila, bilang nila is by not throwing trash. And that's for everybody. That's for everybody's benefit anyway. Di ba? Hindi lang sa otters. May tanong nga pala si Melo, invertebrate ba sila o vertebrate? Wow! Vertebrate yan! Sumakit ang ulo ko, Melo. Anong phylum po sila? Anong phylum? Maraming salamat po. Thank you very Huwag much niyo po po. ako pinapansin masyado dito. From Oo. Zubik Safari. Pwede po ba namin imbitahan po yung mga nanonood Yes, po? of course. Sa April po, magkakaroon po kami ng Zubik Night Safari po, every Saturdays of April po. Ano mangyayari doon? Magkakaroon po kami ng mga show po, jungle show, Oh. fire dance, poi dancing po. Poi dancing. Saka animal parade po, yung pinaka-highlight po ng aming Night Safari show. Oh, fun! All Saturday nights of April. Yes, ma'am. All right. Thank you so much. Thank you very much po. Thank you, po. Joanna Thank you po. Carpus. Thank you po. And At happy ito. birthday, Aaron De La Cruz! Yan. Alright. Ngayon naman, Mars? O sige, puntahan naman natin si Connie at si Susan. Tinta na natin kung gusto din nilang mag-alaga ng otter. Otter. Gusto niyo? Diba kung may friend dito? Pangit. Pangit tingnan. Gusto ko mag-alaga kaya lang. Huwag mo siya tatawagin na, oh, Totter. Hindi. Alam niyo ho, sa hirap ng buhay ngayon, talagang mahirap magpaaral. Kaya para po sa maraming pamilya, malaking gastos ang 4 o 5 taong kurso sa kolehiyo. Yeah, pero alam niyo ba ngayon, may mga mas maikling vocational course na minsan pa nga, mas malaki pa ang kita kumpara sa regular college courses. Sa mga gustong mag-aral niyan, heto, watch this. Oh, welder. Oh, ayan. Kung isa ka sa mga nais magtrabaho pero hindi pa nakapagtapos ng degree sa kolehiyo, may mga kursong libre at maganda pa ang sweldo. Yan ang mga technical vocational courses o mga kursong tumatagal lamang ng ilang buwan, tulad na lang ng commercialized cooking. Ayon sa TESDA, covered lahat ng expenses sa pagluluto at siguradong matututo ang mga estudyante dahil maximum of 25 students lang per course. Yung mga naka-enroll sa commercial cooking, ang mga partners namin dyan, yung mga
hotels, meron kami mga 5-star, 4-star hotel na partners, and also some restaurants. Tulad ng commercialized cooking, ang welding ay isang patok na professional course dahil mapaloob o labas man ng bansa, hanap nila yung mga competent welders for construction and manufacturing. Kasi ang welding, medyo in demand yan. At saka, lalo na po for construction, even sa Guam. Pag natapos ng training, maaaring makakuha ng high-paying job dahil ang inyong monthly salary may reach up to 6 digits. Nasa 120,000 per month. Yun ay sa Vietnam yun. That's for a welding inspector. Sa loob naman ng 7.5 months, pwede mo nang i-service ang buong sasakyan dahil sa automotive course. Quality conscious at results-driven ang kursong ito, kaya hindi biro ang training. Yung training nila dito, sapat na or nagmamatch agad dun sa pangangailangan ng industry. In demand din ito sa abroad, kaya you'll never go wrong with this course. Pero tandaan mga kapuso, kung hanap mo yung magandang buhay, nasa kasipagan at tamang diskarte pa rin ang susi ng pag-asenso. Arnold Claudio would like to thank the following: Wade Shoes, Elmer of Soñare Salon, Thailand, Dr. Raquel David of Ardere. Suzy Abrera would like to thank the following: Maldita, Vogue Visage Salon, Michelle Silver Jewelry, Revlon Cosmetics, Bello Medical Group, Replay Eyewear. Rhea Santos would like to thank the following: SM Department Store, Golden Hills, Head Zone Salon, Revlon Cosmetics, Perez Optical, Dr. Jean Marquez. Susan Enriquez would like to thank the following: Studio Zen Salon, Skincare by Let's Face It. Okay, abala ngayon ang mga pagpapakalat na impormasyon kontra sunog ang Bureau of Fire Protection bilang pagunita natin sa, siyempre, ang Marso Fire Prevention Month. Oo, at bukod dyan, may mga anti-fire gadgets din tayong ibibida para talaga namang makaiwas po tayo sa trahedya ng sunog. Kung ano-ano yan, panoorin po natin. Ang sunog ay maiiwasan kung ang bawat miyembro ng tahanan ay may sapat na kahandaan. Sa tulong naman ng mga anti-fire and early warning gadgets, mas malaki ang tsansa ng kaligtasan mula sa kapahamakan. Tulad nitong smoke and heat detectors. As soon as yung ating mga detectors po, naka-detect sila ng mga particles coming from smoke, as well as kung nag-exceed ho siya dun sa normal common room ambient temperature, so ganun din ho siya nagtitrigger. Sa tulong naman ng control panel at high-tech na GSM alarm system, ang source ng maagang senyales ng sunog ay mas madaling natutukoy. Halimbawa, nasa isang building ka, ang control panel po situated on the second floor, tapos yung cause ng fire ay nasa fourth floor, so immediately from the control panel, makikita mo kung saan nanggagaling yung apoy. Sa tulong naman itong alarm bell, sound strobe at fire call point, maa-alerto kayo sa oras ng sunog. Lumilikha kasi ang mga ito na maingin at tunog para tawagin ang inyong atensyon. At kung maipit man sa loob ng nasusunog na bahay, may mga gadgets ding direktang magpoprotekta sa inyong katawan. Una na riyan ang fire escape mask. It serves as yung parang ina-inhaler mo. So meron siyang filter process na nagpo-protect sa'yo from inhaling through your nostrils as well as yung sa iyong mouth. This will give you more time to escape dahil mas makapag-iisip ka sa iyong maayos na paghinga. May fire escape blanket din na gawa sa espesyal na material. Ipwesto lang mga ito sa pinaka-accessible na lugar sa inyong tahanan para madali ito makuha sa panahon ng kagipitan. Last, always be prepared with your emergency light, flashlight, and flashing baton. Lahat na ito ay magsisilbing gabay mo sa pagtakas sa oras na mawala ng kuryente sa site ng sunog. Ngayong Fire Prevention Month, mas maging alerto at handa laban sa sunog. Okay, ito ang paborito namang merienda ng mga Pinoy, di ba? Yes, ang paborito Hinay-hinay. natin, chicharon. Pero paalala lang ha, sabi nga ni Igan, hinay-hinay sa pagkain ng chicharon at baka ma-high blood naman kayo dyan. Heto ho, balikan natin ngayon si Monica para sa kakaibang chicharon dyan. Tikim-tikim, baka matsambahan kayo.
Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang ating masarap na umaga dito sa Valenzuela sa paggawaan po ng chicharon. At kung kanina pinakita nga natin yung iba't ibang klase ng chicharon, ngayon naman alamin natin kung paano ba nila maintain ang freshness nito. So dito, importante na right after ng cooling at ng cooking nga, ay ilagay na ito sa kanilang mga packaging para siguraduhin na ma-maintain ang kanilang crispiness at ang freshness nila. Siguraduhin din na yung mga plastic na pinaglalagay niya na hindi napapasukan ng anumang hangin. At sabi nila, yung ganito daw na mga chicharon, inaabot daw ng 15 days ang shelf life. Now, kung tataka kayo, bakit 15 days lang? Kasi iba, di ba, parang mas mahaba. Ito ay dahil yung mga nilalagay na mga flavorings dyan ay all natural, wala pong preservatives. Kaya naman, after 15 days, kailangan kainin na yan para ma-enjoy natin ang crispy and fresh chicharon. Diba? Pero ako, dahil kayo inaabot ng 15 days at kakainin ko na lahat to, umumpisahan ko na ngayon. Babalik po na hirit. Go, Sue. Yan. Kaliwa, kanan. Yan. Ayan. Uppercut. Yan. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ating fun gimmick ngayong Friday at sa mga maaga mag-outing dyan ngayong weekend. Eto at may mga pahabol na tips sa inyo si Maring Lynn. Ito, at ang nauna na mag-weekend fan sa atin dyan sa Binangonan. Go, Lynn! Yan, tama. Tinilang ka namin, Lynn. Ito. Get in there. Si, Maring Sue na. Full boxing, but si Sue at si Sue. Di ba? Combined, better known as the Susans. Talaga ko rin isip niyo. Arn! Ano na natutunan mo ngayong araw na ito? Gusto ko sana matuto mag-swimming, kaya lang, hindi pwede lumusong eh. Wag! Baka ang hibol mo. Tingin naman ang likod ko. Nakikita niyo ba yung view? Ang gaganda ng view talaga dito. Yan, overlooking the Pinangonan sa... Binangonan Sea. Pinangonan Sea. Pero hindi lang yan. Siyempre, yung mga beautiful ladies and gentlemen sa akin likuran na para mas maganda summer nyo, mag-workout kayo. Di ba? Tingnan yung lalaki katawan nila. But anyway, like we said, mga kapuso, make sure na refresh kayo araw-araw para naman malamigan yung katawan nyo. Mahirap yung mainit na mainit, di ba? Oo, makaka-dehydrate kayo niyan. That's right. At syempre, yung mga binibili yung mga inflatables para sa inyong mga anak, piliin ng mabuti, dali na inyong mga anak para talaga masukat nila. Kailangan walang lead content yun para safe yung mga bata. That's right. At syempre, panagabaon kayo ng mga pagkain sa inyong mga picnic at syempre sa mga, yung mga day out nyo or weekend, yung mga long weekend, short weekend, whatever, basta magbakasyon kayo sa inyong kasama, inyong mga anak, pamilya, kailangan yung pagkain nyo packed fresh and packed well para naman walang sira. Baka masira ang tiyan nyo, diba, Hindi basta-basta napapanis. Nako, mahirap yan. Nako, abangan niyo po iba pa na yung mga summer outing dito sa Unang Hirit. Pauna pa lang po ito. Pambungad sa iyong napakagandang summer ngayon 2011. I love Patikim pa lang, patikim. Oo, tingnan yung araw. Lumalabas na. Ayan. See, it's on your face now. Yes, freckles. Sasunbating na lang ako din. Magsasunbathing ka? Mangingitim ka kaya o lalo ka mumuti? Mumuti siya. Magkukula sa kanya. Alright, mga kapuso. Babalik po agad ang Unang Hirit. Siya lang kayo. Thank you, Thunderbird. Blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride. Like 3-6. Now I'm feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Minching Pascual would like to thank the following. For me, Golden Hills Jewelry, Revlon Cosmetics, Dr. Jean Marquez, Antonio's Hairdressing, Ideal Vision Center, Wade Shoes, La Manuver would like to thank the following. Dr. Jean Marquez, Boardwalk Business Venture, Winnie Monsod would like to thank the following. Dream Body Spa, The Chevalier Salon, Boyet Fajardo, Drew Arellano would like to thank the following. Grupo Barbero Manila. Attorney Gabby Concepcion would like to thank the following. Maldita, Janelyn. Lars Santiago would like to thank Reyes Hair Cutters.